kamusta na po yung mga timawang DDS? Ganun pa din? Parehas pa din. Manganganga pa din, mga kababayan. Ayan. Eto po maiinit na naman po ang ating pag-uusapan sa gabing ito, mga boss, si Paso Amoser. At pati si Saldico, meron bago na inilabas, part 4, mga bossing. Pag-uusapan din po natin yan dito sa Mark Ramos channel, mga kababayan. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon kayo po ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre mga kababayan, no, nandiyan po, asan ba yun? Andiyan yung Birahan channel natin, no? Pagkatapos po natin dito sa Mark Ramos, lilipat po tayo agad doon sa Birahan PH at doon natin pag-uusapan yung karugtong ng vlog natin sa araw na ito, mga bossing. Kaya po, merong ilalagay na link dyan, no? Pipindutin nyo lang po mamaya pagkatapos ng live natin dito sa Mark Ramos channel at maglilipatan na po tayo doon sa Birahan PH, mga bossing. Okay? At syempre hindi ko na makakalimutan yung inyong mga shoutout. Nandiyan si Chai Cher, nandiyan si Joel Q ng Cereza Post, si Jocelyn Manalo, nandiyan din si Aurelia Dena, si Marigold, Pantalyon 8472. Nandiyan din po si Danilo Espejo. At sino pa? Si Leonida Negrillo, si Rosewin Isidro. At sino pa? Mamaya si Ma'am Neng Gigi nandiyan na late, no? Game na mga kababayan. Pero uumpisahan natin ito, no? Ano ba talaga yung naging unang plano nitong mga DDS, nitong sila Sara Duterte, no? Kung matandaan niyo mga kababayan, kung matandaan nyo po, no, nagkaroon ng kudeta doon sa Kongreso. Actually, hindi nagkaroon. Magkakaroon dapat ng kudeta doon sa Congress, mga bossing. At yan yung nakikita ko, no? Yan yung nakikita natin, mga kababayan, na sinusundan nila no? Malagloria Macapagal Arroyo, mga bossing. Ngayon, may nakita tayo dito na actually sulat, no? Ken Sara Du Agloria, which is hindi lang pala tayo ang nakakapansin, no? At saka isa pa, kasama din po dyan sa istorya na yan, mga boss Chief Amoser, kung maalala nyo. Binira nila si Pangulong Bongbong Marcos nung lalagpas na yung 2 taon ng panunungkulan niya. Kasi po, nasusulat sa ating batas, mga kababayan, na kapag ka ang presidente ay na-impeach bago mag-2 taon ng kanyang panunungkulan, yung papalit o yung susunod ay hindi na pwedeng makapag-re-elect, mga boss Chief Amoser. Kaya ang ginawa nila, yung pulburon video, pinatagal nila. Di ba? 2 taon, mga kababayan. 2 taon nilang hinawakan yung pagka-pangit-pangit at walang kakwenta-kwenta na pulburon video, mga boss. No, at ang mga nautulang naman, mga kababayan, walang iba kundi po yung mga DDS. Yes, pagkatapos nga ng 1 linggo nung inilabas nila yun, nirelease nila, wala na nag-uusap patungkol dun. Napahiya na ikaw ba naman, miski DDS ka, ipapangalandakan mo na yung video na yun ay totoo at hindi AI? Samantalang halatang-halata naman po, mga boss. Di ba? So, itinaon nila na palakasin at ilabas yon bago mag-2 taon si Pangulong Bongbong Marcos, upang kapag naagaw nila yung pagiging presidente o yung upuan ng presidente, mga kababayan, meron pang tsansa na ma-re-elect. Kumbaga, para umabot ilan? 9 years? 10 years? Kagaya ni Gloria Macapagal Arroyo, 4 na taon, no? Plus, re-elect pa mga kababayan. Kaya lang, hindi nagtagumpay. Walang nangyari. Dahil doon pa lang po sa Congress, halata na yung kanilang mga galawan. Diba, Sir Tony Ninobla? Ngayon, unlike Gloria, who is an economist, Sara incompetence would only exacerbate the country's current situation. Now that Vice President Sara Duterte has resigned as educational secretary, many believes that she would go all out in speaking against the administration of President
Ferdinand Marcos Jr., much likely what her father and brother have been doing in the past month. Yes. Diba? Maalala nyo yun, bira sila ng bira. At si Sara Duterte, hindi makabira eh. Medyo kalmado pa siya eh. No? Pero, nung lumabas na po yung mga kalokohan doon sa sa DPWH, doon sa Department of Education, nang unti-unti na po, di ba, Mama Labs, nandiyan ka pala. O, nang unti-unti na pong nalaman yung patungkol doon sa mga laptops na itinengga lang, inilagay lang doon sa bodega, hindi na pakinabangan, ayan na. Saka na talagang ang dami ng taong bayan na sinasabi, magbitaw ka na dyan sa Department of Education, which is, nangyari nga ho, mga bossing. Di ba? Nangyari nga ho. Pero ngayon, iba na ang istorya ng Vice Presidente. Ang istorya na ngayon ng Vice Presidente ho, mga kababayan, ay sinasabi niya, yung confidential funds daw ho na dapat para kung saan gagamitin, ay ginamit daw niya po, mga bossing, para sugpuin ang korupsyon sa Department of Education. Nung pag-upo ni Angara, mga boss, kitang-kita ho lahat. Ang dami pong nakita na kamalian doon sa Department of Education eh. Plus, idagdag mo na po dyan, mga boss Chipamo sir, yung sandamakmak na resibo, 900 na resibo at 450 is not existing po. No? Yung mga pangalan na pinaglalagay nila doon, puro katarantaduhan lang ho, mga kababayan. O, kaya lang, ayun, hindi nangyari. Kaya ngayon, galit na galit ho sila eh. No, galit na galit sila. Hindi na ho siguro sanay nang hindi sila, yung presidente, nang wala silang, kumbaga, hindi posisyon nila ang pinakamataas. Sabi ni Mr. X, ayop yun, 60K para sa isang Celeron na laptop. Grabe na yun. Siguro pang gamings ng pinakamataas. Hindi naman sa pinakamataas, no? Pero, ang ano na niyan, ang taas na ng ano niya, kumbaga, hindi na pang office yan. Magaganda na ho yung mga parte ng computer na yan. Di ba? Kaya lang, natengga lang ho. Ayun, natulog doon sa loob ng pansitan, nasayang ho. Di ba, alam niyo naman po, ang mga computer, mga kababayan, na kapag binili mo, okay pa yan ngayon. Pero paglipas ng 1 taon, 2 taon, wala na yan. No? Hindi na ho latest yan at mabagal na din po yan, mga bossing. Yun lang, no? Pinaalala ko lang sa inyo, baka nakakalimutan natin yung estilo nila. Hanggang ngayon po, ginagawa nila yan. No? Hanggang sa umabot nga, ito, yung INC, meron silang rally-rally. Pa-rally-rally na umakyat si Amy Marcos at kung ano-ano ang pinagsasabi doon sa rally, mga kababayan. At tinatanggi ng INC na meron daw silang kinalaman o alam daw o hindi daw nila alam yung mga sinabi o sasabihin ni Amy Marcos doon sa kanilang rally. Kaso, nandiyan si Tikya. Ibinuko sila ni Tikya. Ang sinabi ni Tikya alam daw ng INC, mga bossing. No? Alam daw ng INC yung mga pinagsasabi ni Manang Amy, mga kababayan. Ayan, wala. Nagkakabukuhan sila. Susunod daw, ang ending ho niyan, mga boss Chipamo, sir. INC, pati yung mga DDS o pati sila Sara Duterte, magkakagulo-gulo na din ho yan, mga bossing. Di ba?